Pastol na susundan ko, saan man tumumo. Dahil siya siya Kristo, isinugo ng Ama. Siya'y mahuli ang aking hari.
Yahuwah, dakila namin Diyos, purihin at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Magpapasalamat kami ng napakarami sa iyo sapagkat totoong napakabuti ng iyong puso. Puspos ka ng pag-ibig, kaluwalhatian. Kaya marapat lamang na sambahin ka, luwalhatiin ka sa iyong kaitaasan. Naririto po kami mga lingkod mo, Ama, natitipon. Maraming salamat sapagkat muli kaming natipon sa iyong pangalan. Muling tatanggap ng iyong mga payo, ng iyong mga aral. Kaya naman muli inaanyayahan ka namin. Halika po sa piling namin, Ama. Iparanas mong muli ang iyong espiritu sapagkat ikaw lamang naman po ang totoong kailangan namin sa aming buhay. Ang maranasan ka namin sa buhay na ito upang kami laging makapagpatuloy, lagi kaming makapaglingkod sa iyo, sambahin ka namin sa aming buhay. Ama, muli po pakibasbasan bawat lingkod mo na titipon ngayon, bawat sambahayan. Batid mo po ang mga indilapit sa iyo ng iyong mga lingkod. Ikaw nang bahala po sa bawat isa sa amin. Muli mong bigyang lakas kami, bigyan kami ng matibay pang pag-asa upang anumang pagsubok na aming kinakaharap, mapagtagumpayan namin at walang anumang makahadlang sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, lagi mong ibukas ang aming puso, ang aming isipan. Biyayaan kami ng pusong tapat po sa iyo na handang laging magbago, handang laging makinig at matuto upang lagi naming maluwalhati ang iyong banal pong pangalan. Panginoong Yahushua, narito kami na iyong mga alipin. Nagmamakaawa rin kami na sana'y lagi mo kaming pagtiyagaan pang pangunahan, naway basbasan mong aming mga puso sapagkat alam namin at kita mo po ang laman ng puso namin. Minsan, inaamin namin sa iyo, nakalilimot kami sa iyo. Patawad po aming Panginoon. Iyaan mo kami ng pusong tapat na umiibig po lagi sa iyo. Tulungan kaming makapagpatuloy, makarating po kami sa hangganan. Pakipamagitan po lagi panalangin namin, pakipamagitan ng bawat sambahayan, at lagi naming maranasan ang Espiritu sa aming buhay. Ama, muli, pakibasbasan mga sinimpang handog ng iyong mga lingkod, pakibasbasan din bawat pinagkakakitaan ng iyong mga lingkod upang patuloy kaming makatupad, magampanan namin ang iyong aming mga sagutin po sa iyo. Inihiling na po namin ang lahat, Ama, sa tanging pangalan lamang po ng Panginoong Yahushua, aming tagapagligtas. Amen. Ayon sa nasusulat, may tunay lahat na tungo sa kaligtasan ang bugtong na anak ng Diyos. Langit at lupa'y lilipas mo.
Shabbat Shalom po, mga mahal na kapatid. Kamusta po kayo? Papasalamat muli tayo ng napakarami sa ating pong Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha sapagkat narito tayo upang muling mag-aral ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Alam po natin, mga mahal na kapatid, na ang tunay na pag-ibig ay hindi po yan masusukat sa ating mga salita, sa ating emosyon, o sa ating mga pakiramdam po lamang. Kaya nga halimbawa, sa isang mag-asawa, hindi po sapat na nagsabi lamang tayo ng ating mga salitang mahal kita nung ikinasal sila. Dahil ang totoo, kahit pa sila ay nagpalitan ng pag-ibig sa isa't isa, alam po natin ang katotohanan na meron pa rin po mga mag-asawa na nauuwi po sa iwalayan. Ito po ay dahil habang lumilipas nga po ang panahon at araw sa buhay natin, dumaraan po tayo sa iba't ibang mga pagsubok, mga problema at kahirapan na dyan nasusubok yung mag-asawa. Kaya ito ay nakapagpapabago ng ating pag-iisip at yung pakikitungo natin sa ating mga mahal sa buhay na yan nga po ng iba na uuwi sa hiwalayan. Ganon din po tayo mga kapatid sa ating Panginoong Yahusha. Hindi po sapat na sinasabi lamang natin na minamahal po natin siya. Dapat po ang tunay na pag-ibig natin po sa Panginoong Yahusha hindi po masusukat lamang sa ating mga salita, kundi po sa ating mga gawa, lalo't higit kapag dumaraan na po tayo sa mga pagsubok at kahirapan po ng buhay. Kaya nga ang paksa ng lisyon natin pong pag-aaralan ngayon na dapat lagi po natin itinatanong sa ating sarili, talaga bang iniibig natin si Yahusha HaMashiach? Gaano po ba natin dapat mahalin ang ating Panginoong Yahusha? Mag-umpisa po tayo ng pagbasa. Sa Mateo 10:37 hanggang 39, pakinggan natin mabuti. Pangungusap po mismo ito ng ating Panginoong Yahusha, mga kapatid. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi pumapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Gaano po natin dapat mahalin ang Panginoong Yahusha? Ang sabi ng Biblia, dapat po ay mas higit pa sa ating mga magulang o mas higit pa sa ating mga anak. Siyempre, hindi naman po itinuturo dito ng Biblia na ating itakwil ang ating mga magulang o ating mga anak para lamang tayo ay makasunod sa ating Panginoong Yahusha na gaya ng tinuturo ng ibang mga relihiyon ngayon. Hindi po ganun, mga kapatid. Paano naman po natin maipakikita ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Yahusha? Kinakailangan po na magpasan tayo ng ating mga krus. Ano po ang krus na dapat nating pasanin? Ito po yung ating pagsunod sa ating Panginoong Yahusha. Ano po dahil ang tunay na umiibig po sa ating Panginoong Yahusha, yan po yung nakahandang magtiis para po tayo makasunod sa Kanya. Hanggang kailan o hanggang saan natin dapat pasanin ang ating pong mga krus, mga kapatid. Nasabi po ng Panginoong Yahusha, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So sa ibang salita, magbuwis man po tayo ng buhay dito sa lupa, magpapatuloy pa rin po tayo sa pagpasa ng ating krus at pagsunod po sa ating Panginoong Yahusha. Paano naman o paano natin maipakikita sa araw-araw na ating buhay yung ating pong pagpasan at pagsunod sa ating Panginoong Yahusha? Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Paano daw po natin maipakikita sa araw-araw na buhay natin yung pagsunod, mga kapatid? Kinakailangan po natin magtanggi araw-araw ng ating mga sarili. Ano po ba yung pagtanggi ng ating sarili, mga kapatid?
ano po ba yung um, uh, ano po ba yung likas sa ating mga tao? Di po ba ang gusto lagi natin yung masarap sa pakiramdam, yung maginhawa sa ating pakiramdam, ayaw natin nung napapagod, ayaw natin nung naaabala po tayo. Opo, wala namang masama kung hangarin natin na maging maginhawa yung ating pakiramdam. Pero kung alam naman po natin na ito'y makalalabag sa kalooban ng Diyos at kung ito ay hindi naman po makapagpapalago ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha, minsan po, kinakailangan nating isakripisyo yung ating nararamdaman. Kinakailangan, sinasakripisyo natin yung panahon at oras natin alang-alang po sa pagsunod sa kanila. Dahil ang tunay na pag-ibig po ay nakikita po yan sa ating pagsasakripisyo. Kaya dapat po tayong nakahandang magsakripisyo kung kinakailangan, mga kapatid, para magampanan po natin ang ating mga tungkulin sa ating Panginoong Yahuwah at sa ating pong Panginoong Yahusha. Ano po ba ang nakahahadlang sa tao para masunod ang Panginoong Yahusha at mapasan ang kanyang krus? Sa Lucas pa rin po, sa 9:59 hanggang 62, sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Subalit siya'y sumagot, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama." Subalit sinabi ni Yahusha sa kanya, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." At sinabi naman ng isa pa, "Ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko." Subalit sinabi sa kanya ni Yahusha, "Walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Ano po, mga kapatid, ang nakahahadlang sa tao para makasunod sa Panginoong Yahusha? Actually, sarili lang din po natin. Bakit po? Pagkat tayo po, madali po tayong madistract ng mga bagay o na nasa paligid po natin. Minsan, mahilig din po tayong magdahilan. Ano po ba yung mga halimbawa ng pagdadahilan? Dito po sa ating binasa, binigyan po tayo ng mga halimbawa. Yung una, ang sabi sa ating binasa, ang sabi ng isa, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama." Yung pangalawa naman, ang sabi, "Panginoon, hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Susunod naman ako sa iyo." Ang tanong, mga kapatid, masama bang gawin natin yung mga responsibilidad natin sa ating mga mahal sa buhay, ating mga kamag-anak? O dapat ba natin ipagwalang bahala yung mga gampanin natin sa ating mga mahal sa buhay? Hindi po. Hindi po yun ay tinuturo sa atin ng Biblia. Dahil ang totoo po niyan, ang pangangalaga at pagkalinga sa ating sambahayan, yan po ay isang mahalagang bahagi ng tungkulin natin sa Diyos at sa Panginoong Yahusha. Dahil yung pong nagpapabaya sa kanyang mga sambahayan, ano po ba ang katumbas niyan? Mas masahol pa po tayo dun sa mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Yahusha. Bakit hindi po tinanggap ng Panginoong Yahusha yung kanilang mga dahilan? Sapagkat malinaw po na hindi ginawang prioridad ng mga ng dalawa dito natin binasa ang ating Panginoong Yahusha. Ginamit lang po nila yon bilang ginamit lang yan para gawing dahilan. Kaya para makita natin, para maipakita natin na totoong minamahal natin ang Panginoong Yahusha, dapat po gawin natin siyang pangunahin o pinaka-prioridad natin sa ating buhay. Sino po, mga kapatid, ang halimbawa sa Biblia na hindi po niya ginawang prioridad ang ating Panginoong Yahusha? Lucas 18 hanggang 21, ganito naman ang ating mababasa. Tinanong siya ng isang pinuno, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Yahusha, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay,
huwag kang magnakaw, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, tinapad ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. Sino po ang halimbawa mga kapatid na hindi niya ginawang prioridad ang ating Panginoong Yahushua? Eh, kilala po natin to, di po ba mga kapatid? Yung isang mayamang pinuno na lumapit sa ating Panginoong Yahushua na nagtatanong kung paano siya magkakaroon po ng ng buhay na walang hanggan. Ano daw po mga kapatid, yung kaya niyang gawin alang-alang po sa kaligtasan. Kaya niya pong sundin yung 10 utos ng Panginoong Diyos. Eh, ang katunayan nga po, sabi niya, mula pa nung pagkabata ay sinusunod ko na po o tinutupad ko na ang lahat ng mga bagay na ito. At marahil, marami din po magsasabi sa atin na kaya din natin sundin yung 10 kautusan ng Panginoong Yahuwah. Di po ba? Ikalooban po ba ng Diyos na sundin natin yung 10 utos? Opo. Itanong, sapat po ba ang pagsunod sa 10 utos para maligtas po tayo? Ituloy natin ang pagbasa sa 22 hanggang 23 po. Nang marinig ito ni Yahushua, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Anumang mayroon ka ay ipagbili mo, ipamahagi mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Subalit nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y nalungkot, sapagkat siya'y napakayaman. Sapat po ba mga kapatid yung pagsunod sa 10 utos para tayo maligtas? Alam nating hindi po. Hindi natin ikapagiging dapat sa harapan ng Diyos ang pagsunod sa 10 utos. Eh bakit po? Dahil sa ating mga kasalanan. Eh anong ating po kinakailangan mga kapatid? Kinakailangan natin ang Panginoong Yahushua. Kinakailangan natin ang tuwirang pagsunod sa ating pong Panginoong Yahushua. Dahil alam po natin na siya lamang ang daan at paraan para sa ating pong kaligtasan. Eh ano po ang nakahadlang dito sa pinunong ito para hindi po masunod ang ating Panginoong Yahushua? Yung po kanyang malabis na kayamanan. Mas inibig po niya yung kanyang kayamanan kaysa sa kaligtasan. Hindi niya po kayang isakripisyo yung kanyang kayamanan. Kaya bilang mga tagasunod po ng ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, dapat po pakahangarin natin magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kaysa sa mga bagay o kaysa sa mga material na bagay po dito sa mundong ito. Subalit, meron din po dapat tayong maunawaan dito mga kapatid. Opo, bagaman mabuti na hangarin natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, meron po dapat tayong mas pakahangarin kaysa sa kaligtasan mga kapatid. Alin po yun? Yun pong tayo yung pong makapiling natin mismo ang ating Panginoong Yahushua balang araw. Dahil para po sa mga tunay na umiibig sa Panginoong Yahushua, pangalawa lamang po. Pangalawa lamang ang kaligtasan sa pinakamahalagang pagpapala sa ating buhay. Yung pong tayo ay mapasapiling ng ating Panginoong Yahushua. Kaya sino po ulit yung totoong umiibig sa Panginoong Yahushua? Sila po yung handang magsakripisyo alang-alang po sa pagsunod. Kaya nalalaman natin itong pinuno na ito, nakatitiyak po tayo hindi niya minamahal ang ating Panginoong Yahushua. Kaya wag po tayong magaya mga kapatid dito sa pinuno na ating binasa dahil kung tutusin mga kapatid, lahat naman po tayo, di po ba, ay naghahangad po ng kaligtasan. Pero hindi po dapat ito ang maging pinakahangarin natin sa ating buhay mga kapatid. Kundi yung tayo ay mapasapiling ng ating Panginoong Yahushua. At kapag yan po ang ating naisa puso at isipan po natin, nakatitiyak po tayo na makapagsasakripisyo tayo para po sa ating Panginoong Yahushua. Ipagpapatuloy po ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, natutuhan natin na dapat nating ibigin ang ating Panginoong Yahushua ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buo nating lakas. Siya ang maging pangunahin
sa ating buhay. Siya ang ating top priority. At kung kinakailangan, i-deny natin ang ating sarili, itanggi natin upang tayo ay makasunod sa ating Panginoong Yahusya. Kailangan sumunod tayo. Kaya meron pong binanggit ang banal na kasulatan na hindi nakasunod. Bakit po? Sapagkat minahal niya ang kayamanan ng higit sa pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoong Yahusya Kristo. Kaya sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, titingnan po natin ang ilang halimbawa ng mga tao na umibig sa ating Panginoong Yahusya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at sumunod sa Kanya. Kaya ito po, sino po ang halimbawa ng isang taong nagmahal kay Yahusya Kristo? Ito po ang sagot sa Lucas 19:1 hanggang 5. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho at doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Sakeo. Siya'y isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Pareho siya ng pinuno, mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Yahusya. Subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya'y pandak. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. At nang dumating si Yahusya sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Sino po ang isang halimbawa ng isang taong nagmahal sa ating Panginoong Yahusya Kristo? Si Sakeo po na isang maniningil ng buwis. Dahil po siya ay naging punong maniningil ng buwis, ano pong nangyari kay Sakeo? Siya po ay yumaman. Ngunit siya ay kinasuklaman ng mga tao. Sa panahon pong iyon, ang mga maniningil ng buwis ay isa sa mga kinasusuklaman ng mga tao. Bakit po? Sapagkat tingin nila sila ay nandadaya upang sila ay yumaman. Ngunit sino po ang kanyang pinagsikapan na makita? Ang ating Panginoong Yahusya. Ano po ang naging suliranin o balakid? Siya po ay napakapandak. Kaya't hindi niya makita ang Panginoong Yahusya sa karamihan ng mga tao. Kapag kayong pong mga tao, nagkumpulan na sa paligid ng ating Panginoong Yahusya, wala na siyang makita, kundi likod ng mga tao at kanilang maulo. Kaya ano po ang ginawa niya? Nagpauna po siya doon sa dadaanan ng ating Panginoong Yahusya, umakyat sa puno ng sikomoro at inabangan niya ang ating Panginoong Yahusya. Hindi po niya ginamit ang kanyang pagiging pandak at ang maraming tao na dahilan upang hindi niya makita ang Panginoong Yahusya. Hindi po siya gumawa ng mga excuses o pagdadahilan. Yan po ang nagagawa ng matinding pagnanasa. Great desire. Ibig sabihin po, meron siyang desire na makita ang ating Panginoong Yahusya. Kaya pagka merong pagnanasa tayo, makakagawa tayo ng mga pamamaraan upang maalis yung mga kahadlangan sa atin. Sino po ang nakapansin sa pagnanasa ni Sakeo? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Yahusya na nagsabi sa kanya, Sakeo, dali, bumaba ka,
kailangan kong pumunta sa bahay mo. Kaya hindi lamang po nakita ni Sakeo ang Panginoong Yahusya, kundi naging panauhin pa niya ito sa kanyang tahanan. Kaya ano po ang ginawa ni Sakeo nang kausapin siya ng Panginoong Yahusya? Tuloy po natin sa Lucas 19:6-8. Kaya siya'y nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito, ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Si Sakeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-ari ay binibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Kaya ano po ang ginawa ni Sakeo nang kausapin siya ng Panginoong Yahusya? Nagmamadali siyang bumaba at dinala ang Panginoong Yahusya sa kanyang tahanan ng buong tuwa at pananabik. Ano po ang naging reaksyon ng mga tao sa paligid nila nang malaman nila na magtutungo ang Panginoong Yahusya sa bahay ni Sakeo? Aba, nagbulong-bulungan po yung mga tao. Ano po sinasabi nila? Siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Yun po ang bulong-bulungan nila. Ngayon po, tila narinig sila ni Sakeo. Kaya po si Sakeo ay tumindig at lumapit sa Panginoong Yahusya. Ano po ang sinabi niya? Ang sabi niya, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binibigay ko sa mga dukha. At kung may nadaya ako, nakakolekta ako ng mahigit sa mga tao, ang sabi niya, babayaran ko siya ng maka-4 na ulit. Ano po ang ipinakikita nito? Dahil po sa kanyang pag-ibig kay Yahusya, handa siyang magsakripisyo at ituwid ang kanyang mga nagawang pagkakamali. Mapapansin po ninyo, si Sakeo ay hindi nang hawak sa kanyang kayamanan. Yung kayamanan niya ay masasabi natin na hindi niya minahal ng katulad nung pagmamahal nung pinunong mayaman. Bakit po? Pinamimigay niya ang kalahati ng kanyang pag-aari, binibigay niya sa mga dukha. Yung pong mga mayaman na sakim, kahit siguro konti, hindi nila ibibigay doon sa mga tao, pero siya, pinamimigay niya ang kalahati ng kanyang ari-arian. Kaya, alam niyo po ba kung ano ang sinabi ng Panginoong Yahusya bago siya umalis sa tahanan ni Sakeo? Ito po, ang sabi ng Panginoong Yahusya, ngayong araw na ito, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. Kaya mapalad po si Sakeo. Sino pa po ang isang napakagandang halimbawa ng tunay na umibig sa ating Panginoong Yahusya na itinuturo ng banal na kasulatan? Ito po ang sagot sa mga taga-Pilipos 1:20-21. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Sino pa po ang isang
napakagandang halimbawa ng tunay na umibig sa ating Panginoong Yahusya na itinuturo ng banal na kasulatan. Si Apostol Pablo po. Kilala niyo po ba si Apostol Pablo? Ano po ang dati niyang pangalan? Saulo. Saulo. Si Saulo po ay isang miyembro ng Sanhedrin. Siya ay pariseo. Alam natin yung mga pariseo. Matataas ang pagtrato nila sa kanilang mga sarili sapagkat itinuturing nila na sila mga dalubhasa sa mga kautusan ng ating Yahuwah Aba. Miyembro siya ng Sanhedrin. Nag-aral kay Gamaliel. Nung tawagin po siya ng Panginoong Yahusya, nung papunta siya sa Damasco, sa pamamagitan ng isang pangitain, tinawag siya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Kaya natawag po siya. Kaya nung maging tagasunod na siya ng ating Panginoong Yahusya, paano po inibig ni Apostol Pablo ang Panginoong Yahusya? Inibig niya ng may malalim na pagnanasa, lakip ang kanyang buong buhay. Ibig sabihin po, yung buong buhay niya, talagang iniyukol na niya sa ating Panginoong Yahusya Kristo. Kaya ano pong naging buong layunin ng kanyang buhay? Ang sabi niya, para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Sa makatwid po, nakahanda siyang mamatay para sa ating Panginoong Yahusya Kristo. Ngayon po, ano po ang mga sinakripisyo ni Apostol Pablo upang makamit ang ating Panginoong Yahusya Kristo? Ito rin po sa Filipos pa rin, 3:8 hanggang 9. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Yahusya na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo at ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Kaya ano po ang isinakripisyo ni Apostol Pablo upang makamit ang ating Panginoong Yahusya Kristo? Lahat ng mga bagay na itinuturing na pakinabang ng mga tao. Paano niya itinuring ang mga bagay na pakinabang kung ihahambing sa pagkakamit at pagkakilala sa ating Panginoong Yahusya Kristo? Ang sabi po niya, ang lahat ng bagay kung ihahambing sa pagkakilala at pagkakamit sa ating Panginoong Yahusya Kristo ay parang basura lamang. Kaya ano po ang nagawa ni Apostol Pablo upang masunod ang ating Panginoong Yahusya Kristo? Isinakripisyo niya ang lahat, maging ang kanyang buhay. Nabanggit po natin na siya po ay isang pariseo, miyembro ng Sanhedrin, nag-aral kay Gamaliel. Ibig sabihin po, tinitingala siya sa lipunan. May kapangyarihan siya. Mayaman siya. Ano po ang kanyang ginawa?
Ito po, isinakripisyo niya. Dati-dati po, nung siya ay si Saulo pa, anong ginagawa niya? Tinutugis niya ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya. Tinutugis niya. Nung siya po ay maging si Apostol Pablo, ano pong nangyari? Siya na ang tinutugis. Dati-dati po, nung siya si Saulo, pinabibilanggo niya yung mga tagasunod na Panginoong Yahusya. Nung siya maging si Apostol Pablo, ano pong nangyari? Siya na ang ibinibilanggo. Binibilanggo pagkatapos hinahagupit pa. Ang sabi nga po sa kanyang pahayag, 5 beses ako nilatigo ng mga Hudyo. 39 na beses. Bakit hindi po 4 na po? Sapagkat pagka 4 na po daw, maaring mamatay na yung tao. Kaya ibig sabihin, talagang pinahirapan si Apostol Pablo. Dati-dati, nangunguna siya sa pag-uusig, pambabato sa mga tagasunod ng Panginoong Yahusya. Sino po yung binaton nila, nakasama siya? Si Esteban, binato hanggang sa mamatay, na nananalangin sa ating Panginoong Yahusya. Panginoong Yahusya, tanggap mo ang aking espiritu. Pero nung siya ay maging si Apostol Pablo na, ano pong nangyari? Siya na ang binabato. Binato po siya, maigi na lang nakaligtas. Kaya makikita po natin na napakalaki ng pagbabago, napakalaki ng isinakripisyo ni Apostol Pablo upang makasunod sa ating Panginoong Yahusya. Nagkaroon ng about face, 180-degree turn. Ika nga. Kaya, paano po kaya nagawa ni Apostol Pablo? Mabingit ang kanyang buhay. Siya ay na-shipwreck sa barko. Isang araw siyang nagpalutang-lutang sa dagat. Natiis niyang lahat. Pambumugbog. Pagkabilanggo. Katunayan po, marami doon sa kanya sinulat, ay sinulat niya habang siya ay nasa bilangguan. Paano po niya nagawang gawin ito? Dahil sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Yahusya. Huling talata po na babasahin natin, Efeso 3:17 hanggang 19. Para manahan si Kristo sa mga puso nyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan nyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan sana nyo ito kahit hindi ito lubusang maunawaan para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Paano po nagawang ibigin ni Apostol Pablo ng ganong katindi ang ating Panginoong Yahusya sa gitna ng maraming kahirapan? Sapagkat nadama po niya at naranasan kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ng ating Panginoong Yahusya. Yan din po ang ating nadarama kung kinukupkup tayo ng ating Panginoong Yahusya. Kung tayo'y dumadalangin sa Kanya at dinirinig niya ang ating mga daig. Si Apostol Pablo po ay umibig sapagkat siya mismo ay nakadama ng isang pag-ibig
na hindi lubusang maunawaan sapagkat yung pag-ibig na dadama niya ay napakalawak, napakahaba, napakataas at napakalalim. Ibig sabihin po, hindi kayang sukatin ng sino man. Kaya dahil po sa kanyang naranasan, ano po ang naging panalangin ni Apostol Pablo? Na tayo man ay madama natin ang ganoong pag-ibig. Paano po? Sa pamamagitan bayaan nating manahan ang ating Panginoong Yahushua Kristo sa ating mga puso dahil sa pananampalataya. Kaya mga mahal na kapatid, itong leksyon na po kung ito ay totoong napakapanahon sapagkat nakikita na natin ang mga kaguluhan sa sanlibutan. Tayo po ay ginagayak na upang masalubong natin ang ating Panginoong Yahushua. Maaring hindi natin alam kung kailan siya darating, ngunit yung mga tanda halos nakikita na natin. Kaya nga napag-aralan natin yung muedim o ang timeline ng ating Yahuwah Abba. Sa huling pag-aaral natin, nalaman natin yung Feast of Tabernacles. Yung po ay hahantong sa bagong langit at bagong lupa at bagong Jerusalem na doon po makikita natin ang mukhaan ang ating Yahuwah Abba. Nung magpakita po ang ating Yahuwah Abba kay Moises, siya po ay nakatalikod. Likod lang ang nakita ni Moises sa kanya. Ngunit tayo po, pagdating ng bagong Jerusalem, makikita natin siya ng mukhaan, makikita natin ang ating Panginoong Yahushua. Kaya mga mahal na kapatid, ipako natin ang ating mga paningin sa ating Panginoong Yahushua Kristo. Ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas natin. Wala tayong iibiging iba, kundi siya at ang ating Yahuwah Abba. Yan po ang dapat nating ilagay sa ating mga puso, sa ating mga isipan, at ang ating paningin laging nakatingin sa ating Panginoong Yahushua. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Dakilang Panginoong Yahuwah Abba, maraming salamat po, o dakila naming Diyos, sapagkat sa gabing ito, muli mong itinuro sa amin ang iyong banal na katotohanan. Ang mga katotohanan na kung aming susundin, o dakila naming Aba, pagpapalain mo ang iyong mga lingkod. Maraming salamat po sapagkat natutuhan namin kung paano namin dapat mahalin ang iyong bugtong na anak. Ang iyong bugtong na anak na siyang hindi magmamaliw na pag-ibig mo sa amin. Binigay mo siya upang kami po'y matubos sa aming makasalanan. Kami po ang dapat na parusahan sapagkat kami ang nagkasala at nagkulang sa iyo. Gayunman, siya na walang pagkakasala, ni walang dayang nasumpungan sa kanyang mga bibig. Siya po ang nagdanas ng matinding kahirapan. Pinatungan ng koronang tinik, napako sa krus upang bayaran ang aming mga kasalanan. Maraming salamat, o Panginoong Yahuwah Abba. Sino-sino po kami upang
Basbasan mo ang iyong mga lingkod. Kaya naman, Ama, mula sa aming mga puso, nagpapasalamat kami, sinasamba namin, dinadakila namin, minamahal namin ang iyong pong banal na pangalang Yahuwah Abba. Patawarin mo po kami sa marami naming pagkakasala at pagkukulang. At sa pagkakataong ito, idinadalangin namin ang aming mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo. Marami sa iyong mga anak ang nagdaranas ng matitinding kahirapan sa buhay. O dakila naming Aba, ibuhos mo sana ang iyong mga biyaya sa iyong mga anak upang makapagpatuloy po sa pagsambat paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Marami rin po sa iyong mga lingkod ang may mabibigat na karamdaman. O dakila naming Diyos, ang ilan ay halos panawanan ng lakas. O dakila naming Aba, palakasin mo sana ang aming mga kapatid. Ano man ang kadlangan sa aming mga pagsambat paglilingkod sa iyo, alisin mo po, o dakila naming Diyos. Basbasan mo ang bawat sambahin ng iyong mga anak. Basbasan mo ang mga magulang, ang mga anak, ang mga apo, o dakila naming Diyos. At sana po, tawagin mo na rin ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa namin kasama sa assembly upang sila man, o dakila naming Aba, makasama namin sa pagpuri at paglilingkod sa iyong pangalang Yahuwah Aba. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya, ang amin pong tanging tagapamagitan sa Ama. Ikaw po ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Maraming salamat. Mahal na mahal mo kami. Ang katunayan, namatay ka dahil sa amin. Naghirap ka upang kami po'y matubo sa aming mga kasalanan. Maraming salamat. Opo, natutuhan namin kung paano ka namin dapat ibigin. Dapat ka naming ibigin higit sa lahat ng mga tao. Kanino man, o dakilang Panginoong Yahushua, ikaw lamang at ang ating Diyos, ang aming sasambahin at paglilingkuran. Hawakan mong aming mga kamay habang kami naglalakbay sa magulong sanlibutan ito. At sana po'y pamagitan sa Ama lahat ng aming mga dalangin. Napagalingin niya ang may mga karamdaman. Ikaw rin po, o Panginoong Yahushua, alam namin, kaya mong maghimala para sa iyong mga lingkod. Pagalingin mo po ang iyong mga hinirang upang kami po'y makasunod sa iyo, makapaglingkod hanggang sa huling sandali po ng aming mga buhay. O dakila naming Yahuwah Abba, sumasampalataya na po kami, nadinig mo ang aming mga dalangin. Pinatawad mo na po kami sa aming mga kasalanan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua Masiya, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Tingin mo ay asyaran, si Yahuwah ay ang alahim, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, at lakas mo siyang mapapamahalin. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang,
Sa darating po na linggo ay ipagpapatuloy po natin ang schedule ng ating mga Bible studies. 7 o'clock p.m. po Pacific Standard Time. Also bukas po sa lahat po ng makakasama sa October 6 event natin, meron po tayong final meeting bago po natin gampanan ang aktibidad na ito. Ito ay para sa bukas, September 28, 2 p.m. Pacific Standard Time. Yung Zoom ID po ay pinadala na sa pamamagitan ng email. Kaya tingnan po ninyo ang email po ninyo para makuha nyo ang Zoom ID. Yung ating pulong ay mahalaga pero maikli lang ang ating gagawing pag-uusap. Pero napakahalaga para po tayo ay ganap na makapaghanda sa gagawin nating aktibidad. Natatapos na po ang ating pagsamba. Pagpalainawa tayo ni Yahuwah Abba at ni Yahushua HaMashiach. Malapit na natin makamtan ang ating kaligtasan. Sa bayan niya ay maninirahan ang mga nagtagumpay. Sa labahin siya nagabay, sa pagsubok siya nagabay. Ang malaki niya ay magiging